Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Log9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 2-story house na nasa loob po ng isang subdivision na kumpleto po ang amenities gaya nitong swimming pool, basketball court, parks and playgrounds, at multipurpose hall. Meron din pong 24 hours security. At ang kagandahan po dito sa subdivision na to ay meron pong dalawang entry at exit points. Meron pong access gate dito sa East-West Road at dun sa kabilang side naman ay yung Barangay Road. Ganun po kaganda itong lokasyon ng property. At hindi lang po doon, ito pong subdivision ay napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,099 feet. Malapit din po ito sa mga business establishments, even restaurants, fast food, at hospital. At mamaya po sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin ang distance, location, at travel time. At tungkol naman sa presyo, binebenta po ito below market value. Nandito na po tayo sa property ni Madam at Sir. May lot area po ito na 54 square meters at may floor area na 69 square meters. Malaki pa po ang spasyo dito sa harapan itong property na kung saan pwede po kayong mag-extend ng bahay. At ang turnover po nito mula sa developer ay bare lang siya. Dito po sa harapan ay si owner na ang nagpa-concrete ng flooring. So, gumastos na sila dyan. Even yung tiled flooring sa loob at yung bakod sa likod. Then yung bakod po sa likod ay yung poste ay nakaabang na rin. Kung sakali man makuha nito at magpa-extend kayo ng second floor, ay naka-ready na po yon. At ito namang structure ay maayos na maayos pa. Kung sakali man po na may papagawa kayo dito, siguro retouch na lang ng pintura. Ito po yung tinutukoy ko na malaki pang spasyo na pwede po pong extend yung living area. Then sa taas ay yung kwarto. Ganun din po dito sa kabilang side at hanggang dun sa dulo. So kung sakali man na wala pang enough budget, okay pa naman po ito. Gawa ng livable naman po itong bahay. At hindi naman ito gaano natirhan ni owner. At may sariling bahay naman sila. So ito po yung setback na kung saan meron pong service area. Then ito po yung tinutukoy ko na may poste na po dyan na nakaabang for second floor. Ito pong bakod na to ay si owner po nagpagawa niyan. Then dito naman sa driveway, pwede pong extend naman yung dining area dito. Yan po kung may extra budget na. Kaya po nang nasabi ko kanina, for the meantime, nasakto lang naman ang budget, ito po'y livable pa naman. Then kung sakali man na pala rin na magkaroon ng extra na funds, pwede nyo na pong extend ito. Gaya nitong mga magiging kapitbahay nyo na in-extend nila yung bahay. Ito naman po yung main door. May double screen door at solid wood door po ito. Then dito po yung living area at sa dulo yung dining area. Ito po yung tinutukoy ko na ang turnover ni developer ay bare lang siya. So si owner po ay pina-tiled flooring na rin po ito. Itong first floor at second floor.
Then ito pong wall at ceiling ay nakapalitada na rin at maayos din ang pintura. May mga outlet na rin po sa gilid nito. Then open concept lang kaya maaliwalas. Dito sa ilalim ng hagdan ay pwede pong maglagay na understair storage. At yan po yung main door sa dulo. At ito pong ceiling ay pulido din ang pagkapintura. At dito po sa hagdan naman ay meron pong staircase window na nag-serve as natural sunlight. Ito naman po yung common toilet and bath. Meron po itong bathroom sink, water closet, shower, at vanity mirror. Then naka-tile flooring at meron din pong bathroom window. Bago po tayo umakyat, check po muna natin itong access door na papunta naman sa service area. Actually, galing na po tayo dito kanina. At yan po yung tinutukoy ko na si owner po ang nagpagawa niyang concrete fence na yan. At may nakaabang na poste na dyan para sa second floor. So, akyat na po tayo. Ito po yung hagdan kung saan naka-tiled na po ang staircase at naka-metal handrail at railing. So, ganun din po. Ito pong hagdan ay ang turnover nito ay bare lang din. So, dito na po tayo second floor. Yan po, naka-tile flooring na rin po ito. At meron pong 2 kwarto dito. Check po muna natin itong unang kwarto. So, sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Ito po yung harapan ng bahay na tinutukoy ko na pwede nyo pong i-extend yan once na may extra budget na rin kayo. High ceiling na rin siya. May glass window. So, dito po kasya ang single bed. Then, pulido rin ang pagkapintura ng ceiling at wall. Maganda ang disenyo nitong tiled flooring. May outlet na rin po sa gilid nito. Wala na po kayong ipapagawa dito. Ito po ay ready for occupancy. Once na ma-acquire nitong property, pwede nyo na pong lipatan kaagad. Yan po yung hagdan. Diyan tayo galing kanina. Ito naman po yung second bedroom o master's bedroom. Then sa spasyo naman, mas malaki po ito. Then, naka-tiled flooring na rin. Pulido rin po ang pagkapintura ng ceiling at wall. Meron na rin pong wardrobe na from floor to ceiling po yan. Same design lang po nitong tiled flooring dun sa kabila. Then may glass window. Check po natin itong wardrobe o built-in cabinet. Sa loob po ay meron pong wooden rack o partition. At yan po yung pintuan. Meron din po itong sariling toilet and bath. Kung saan meron pong bathroom sink, water closet, tiled bathroom wall, at bathroom window. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong master's bedroom na may built-in cabinet at may sariling toilet and bath. So, lalabas na po tayo. Ito po ulit yung hallway at bababa na po tayo dito sa hagdan. Habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Premier Plaza, ang distance is 2.3 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Kompleto na po doon gaya ng Robinsons Supermarket at iba pang business establishments. Halos katabi lang po nito ang McDonald's, KFC, Pure Gold, at sa tapat po nito ay meron pong Starbucks, Jollibee, at iba pang mga restaurants. Malapit din po ito sa bayan mismo ng Silang. Ang distance is 3.4 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Kompleto din po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat niyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko man po sinasabing sakitin kayo,
Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calax Silang Interchange, ang distance is 6.7 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 16 kilometers at ang travel time is 32 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 61 kilometers at ang travel time is 1 hour and 36 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, binebenta po ito below market value. Ang bentahan po ng ganitong unit na bare type lang, walang improvements, ay 3.5 million pesos. Pero si owner, although gumastos na po sila, marami na pong improvements, binebenta lang po ito nila sa halagang 2.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber, at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan nyo ang aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.